Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bumuo ng isang koalisyon ng bansang Estados Unidos na may layuning protektahan ang shipping industry sa Red Sea mula sa mga ginagawang pag-atake ng Houthi. Subalit mapapansin na iisa lamang na bansa mula sa gitnang silangang Asya ang nakiisa sa koalisyon na ito at ang mga malalaking mga Arab countries gaya ng Egypt, Saudi Arabia at UAE ay tila hindi naging pabor sa nais na ito ng Amerika. Bakit nga kaya? Noong inanunsyo ng Amerika ang naval coalition na ito noong nakaraang linggo na siyang poprotekta sa mga commercial vessels na papasok at dadaan ng Red Sea, 10 mga bansa umano ang makikiisa at bubuo sa koalisyon. Pero bakit sa 10 bansa na ito ay hindi kasama ang malalaking mga Arab naval powers? Mula noong Nobyembre nitong taon, ang militanteng grupo na Houthi na mula sa bansang Yemen ay wala nang tigil sa kanilang ginagawang pag-atake at pagpapadala ng mga suicide drones upang harasin ang mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea mula sa Bab el-Mandeb Strait. Isang senior Houthi official ang nagpost sa social media na hindi umano sila titigil sa kanilang ginagawang panggugulo sa Red Sea hanggat hindi tinitigilan ng Israel ang pag-atake sa Gaza Strip. At hanggat hindi umano regular na nakakapasok doon ang supply ng pagkain, gamot at langis na pangunahing pangangailangan ng mga tao sa Gaza Strip. Noong 19 ng Nobyembre, ang rebeldeng grupo na Houthi na sangkot sa civil war noong taong 2015 na ngayon ay kontrolado na ang malaking bahagi ng bansang Yemen ay hinijack ang barkong Galaxy Leader, isang cargo ship na ang may-ari ay isang Israeli businessman. Kasamang sakay ng barkong ito ay ang ating mga kababayan na crew ng barko na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng barko. Bukod sa Galaxy Leader, ilang pang mga barko ang inatake din ng Houthi gamit ang kanilang mga suicide drones. Ang kanilang ginagawang pag-atake at pangaharas na ito ay kadalasang nangyayari sa Bab el-Mandeb Strait, kung saan kinokonekta nito ang Gulf of Aden sa Red Sea na 30 kilometro o humigit kumulang 20 milyang lapad nito sa pinakamakitid nitong bahagi. Ito ang nagbibigay daan sa mga barko na makadaan sa Suez Canal at ang pinakamaiksi at mabilis na ruta ng mga barko mula Asya patungong Europa at mula Europa naman patungong Asya. Dahil sa paulit-ulit na mga kaguluhan at pag-atake sa parteng ito ng karagatan, maraming mga major shipping companies ang nagsuspinde ng kanilang mga operasyon na dadaan sana sa naturang ruta. Ayon sa napag-usapan ng mga bansang kasama sa koalisyon na pinangungunahan ng Amerika, tatawagin nila ang kanilang samahan na Operation Prosperity Guardian at sila ang mangunguna sa pagprotekta sa mga barko na dadaan sa Red Sea. Sinubukang imbitahan ng Amerika ang nasa 38 mga bansa na kasalukuyang miyembro ng ngayon tinatawag na Combined Maritime Forces or CMF, isang maritime security coalition na pinangungunahan pa din ng bansang Estados Unidos sa gitnang silangang Asya. Sa ngayon, nasa 9 na bansa lamang mula sa 38 mga bansa ang nagpahayag ng kanilang interes at pag-anib sa naturang bagong koalisyon na binuo ng Estados Unidos. Ito yung mga bansang Bahrain, Canada, France, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Seychelles at United Kingdom. Subalit ilang minuto lamang matapos inanunsyo ang pagsali ng mga bansang ito, dininay ng gobyerno ng Espanya ang kanilang pag-oo sa naturang koalisyon. Natakot din biglang mga French na baka umano ang kanilang pakikisa sa bagong koalisyon ay makagulo lamang sa kanilang bansa, habang ayon naman sa mga Italyano, ang kanilang mga barko ay mananatiling nasa ilalim ng Italian Command. Kaya marami ang nagulat sa naging pahayag ng Amerika tungkol sa mga bansang kasapi ng kanilang binuong koalisyon. Subalit ang pinakamalaking palaisipan ay kung bakit hindi kasama ang mga malalaking Arab countries mula sa gitnang silangang Asya. Bahrain lamang ang nag-iisang Arab country na kasama sa koalisyon at hindi na din naman ito nakapagtataka dahil sa maliit na bansang ito ngayon matatagpuan ang US Navy's 5th Fleet.
Ito pala ay dahil sa mga natatanging kadahilanan. Ang Suez Canal kasi na pag-aari ng bansang Ehipto ay isang napaka-importanteng source of income para sa bansa. Umaabot ng 10 bilyong dolyar kada taon ang kanilang nakukuha dito at sa kasalukuyan ay dumaranas ng economic crisis ang bansa at hindi nila ito maaaring isapalaran. Ang bansang ito ay isa din sa mga miyembro ng CMF at ang Operation Guardian ay tatakbo sa ilalim ng Task Force 153 ng CMF na nakatuon ng atensyon sa seguridad ng Red Sea, bantayan ang kilos ng Iran at ang mga pirata mula sa Somalia. Noong nakaraang taon lamang, ang Egypt ang siyang naging commander ng Task Force 153. Maaaring sa mga susunod na mga araw ay tuluyan pa ring magkaroon ng blockade sa Suez Canal na malaking kawalan sa Egypt. Hindi pa din makikisa ang Ehipto sa bagong koalisyon ng Amerika at hindi nila papakialaman ang mga Houthi sa kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea. Ayon sa Egypt, mananatili silang neutral sa mga nangyayari. Ang bansang Saudi Arabia naman ay isa ding miyembro ng CMF pero hindi din sila naging sang-ayon sa kagustuhan ng Estados Unidos ng pagbuo ng bagong koalisyon na magbabantay sa Red Sea laban sa pag-atake ng Houthi. Kung matatandaan, pinangunahan ng bansang Saudi Arabia ang isang military coalition laban sa Houthi mula sa bansang Yemen noong magkaroon ng civil war taong 2015. Ang mayamang bansa ay ayaw na ding makisawsaw sa nasabing civil war noon at humihikayat sa ibang mga bansang sangkot dito ng usaping pangkapayapaan. Ayaw ng Saudi Arabia na makisali sa kahit anumang kaguluhan gaya na lamang din ng nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Inisnab naman o hindi pumabor ang bansang Saudi Arabia sa nais ng Amerika na anti-Houthi mission. Ni-reject ng pinakamalaking Gulf country ang request ng Estados Unidos na makiisa sa Operation Prosperity Guardian. Ayon sa Saudi Arabia, ang kanilang kaharian umano ay walang planong sumama o makiisa sa naturang koalisyon ng pangunahing layunin ay ang kontrahin ng Houthi na isang Iranian proxy at kaalyado ng Hamas sa Gaza laban sa Israel. Ayon pa sa mga opisyal ng Saudi Arabia, mas binibigyang prioridad nila ang kanilang pangloob na seguridad at pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Mas nais ng kaharian ngayon ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang bansa matapos ang nasa 8 taon nilang sigalot laban naman sa Ansarullah. Hindi man aminin ng marami, pero mahahalata na tila mas pinili ng Saudi Arabia ang Houthi kaysa sa Estados Unidos. May posibilidad din na maaaring muling atakihin ng Houthi ang oil depot ng bansang Saudi Arabia gaya ng ginawa nila noong taong 2019 na nagdulot ng malaking lugi at pinsala sa kaharian. Ito ang pinakainiiwasan ng pinakamalaking bansa sa Middle East. Nagbanta din ng Houthi na kung sasali ang Saudi Arabia o UAE sa koalisyon na binuo ng Amerika na poprotekta sa Red Sea ay maaaring ulitin nila ang kanilang ginawang pag-atake noong mga nakalipas na mga taon. Habang ang bansang United Arab Emirates naman sa kabilang banda ay mariing tinututulan ng ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea, subalit sa kabila nito ay hindi pa din sila nakiisa sa koalisyon na binuo ng Estados Unidos. Ang UAE ay isa din sa mga miyembro ng CMF, subalit napabalitang plano na nilang umalis sa naturang kupunan bagamat hindi pa ito formal at pinal. Hindi din gaanong nasisiyahan ng UAE sa security response ng Washington sa Middle East sa kasalukuyang kaguluhan. Ang malaking dahilan na nakikita ng mga eksperto kung bakit ayaw sumali ng mga malalaking Arab nations sa naturang bagong koalisyon ay dahil sa masisira umano ang imahe ng kanilang bansa sa mundo. Hindi nila nais na makita ang kanilang bansa na nagpapakapagod upang depensahan ang Israel. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!